Celtics malakas pa rin kahit walang Tatum, leading na ng 2 sa serye ng Magic. Cleveland nag-set ng record sa isang quarter, abante na din ng 2 sa series at Curry muntik ng mabalian ni Dillon Brooks. Magpapatuloy ang NBA playoffs ngayong araw kabilang ang laban ng Celtics kontra Orlando Magic kahit wala si Jason Tatum. Ilang oras bago ang simula ng laro, inanunsyo ng Celtics na hindi maglalaro si Tatum sa Game 2 kaya't umasa sila sa isang malaking araw mula kay Jaylen Brown. Habang nanonood si Tatum mula sa bench, pinangunahan ng kanyang matagal ng kapartner ang Boston sa panibagong dominanteng panalo para maungusan ng Magic sa serye. Nagtapos si Brown na may 36 na puntos, 10 rebounds at 5 assist. Hindi ito ang pinakadominanteng laro ng Celtics pero pinakita nilang kaya nilang mamayagpag kahit wala si Tatum sa unang playoff game na hindi niya nalaro sa kanyang career. Sa ikatlong quarter ng laban, isang malupit na siko mula sa sentro ng Magic ang nagdulot ng malalim at madugong sugat sa noo ng big man ng Celtics. Agad tumakbo si Porzingis sa locker room at bumalik na may malaking benda sa ulo at may ngiti pa. Inireview ang insidente at tinawag na flagrant 1 laban kay Bitadze. Kailangan ni Porzingis na i-shoot ang free throws o di na makabalik sa laro kaya't dali-dali siyang bumalik para sa free throw at agad ding pinalitan pagkatapos. Bumalik si Porzingis sa locker room at sa ika-4 na quarter ay nagbalik na may mas maliit na benda na sinalubong ng masigabong palakpakan mula sa crowd. Nagtapos siya ng laro na may 20 puntos, 10 rebounds at 2 blocks. Ang wing ng Magic na si Kentavious Caldwell-Pope ay sinalubong ng boo ng crowd sa TD Garden matapos ang foul niya kay Tatum sa Game 1 na naging dahilan para hindi ito makalaro. Hindi rin siya nagtangkang makuha ang simpatya ng mga tao sa loob ng 48 minuto. Mas lalo pang pinainit ni Caldwell-Pope ang crowd sa unang bahagi ng laro at nagdulot pa ng komprontasyon matapos niyang banggain si Al Horford sa transition. May nasabi rin si Jaylen Brown sa kanya pagkatapos ng insidente. Siyempre, hindi rin siya naging paborito ng fans ng Magic. Sa kaso ni Porzingis at Wendell Carter, foul ito kay Carter, aka ang player na hindi naman halatang lumagpas sa likod. Hindi rin sigurado kung ano ang nakita ng mga referee dito at ganun din si Carter. Naging mahalaga ang tawag na yon. Ito ang pangatlong foul ni Carter sa laro sa panahong 2 puntos lang ang lead ng Celtics bago mag-halftime. Bumalik siya sa simula ng second half pero 2 rebounds lang at 1 turnover ang naitala niya sa buong third quarter. Sa quarter na yon, lumaki na ang lead ng Celtics sa double digits at hindi na nakahabol pa ang Magic. Kaya sa labanang yon, nakuha ng Celtics ang kanilang ikalawang panalo sa serye. Sa sumunod na laban naman, nag-set ang Cleveland Cavaliers ng NBA playoff record para sa pinakamaraming 3-pointers sa isang quarter na may 11 sa ikalawang quarter laban sa Miami Heat ngayong araw sa Game 2 ng kanilang first round Eastern Conference Series. Nakashoot ang Cleveland ng 11 sa 16 mula sa labas ng arc sa quarter na iyon, dahilan para mag-lead sila sa halftime. Nakagawa si Max Strus ng 3 habang sina Sam Merrill, DeAndre Hunter at Donovan Mitchell ay may tig-2. Si Mitchell ay may 5 assists sa quarter, lahat ay para sa 3-point shots. Isa ang Cavaliers sa 4 na team na may hawak na record na 10 3-pointers sa isang quarter na nangyari noong second round series kontra Atlanta. Ang Milwaukee, Phoenix at Utah ay nakagawa rin ng 10 3 sa mga playoff games. Si Mitchell ay bahagi ng team ng Jazz noon. Ang regular season record para sa 3-pointers sa isang quarter ay 12 na nangyari na ng 6 na beses. Ang Cleveland bilang top seed sa Eastern Conference ay pangalawa sa liga sa kabuang 3-pointers sa likod ng Boston at pangalawa rin sa 3-point shooting percentage sa likod ng Milwaukee noong regular season. Umiskor si Donovan Mitchell ng 17 sa kanyang 30 puntos sa ika-4 na quarter at nag-ambag si Darius Garland ng 21 punto at 9 na assists upang makuha ng Cleveland Cavaliers ang panalo laban sa bisitang Miami Heat ng kanilang first round series sa Eastern Conference. 2-0 na ang kalamangan ang Cleveland sa best of 7 series papunta sa Game 3 ngayong linggo sa Miami. Matapos lumapit ang Miami sa pamamagitan ng jumper ni Tyler Hero sa huling bahagi ng laro, sumagot si Mitchell ng mid-range jumper at isang malayuang 3 matapos ang steal ni Jarrett Allen upang bigyang luwag ang Cleveland.
Sinubukan pang humabol ng Miami sa pamamagitan ng sunod na dalawang opensa, ngunit hindi sila nakakonvert bago na ipasok ni Evan Mobley ang dalawang free throws na nagpatatag sa kalamangan ng Cleveland. Nakakuha si Hero ng 33 puntos, 6 na rebounds at 5 assists para sa Heat na natalo sa unang dalawang laro ng isang postseason series sa unang pagkakataon mula noong first round kontra Milwaukee Bucks. Si Bam Adebayo ay may 11 puntos, 14 na rebounds at 9 na assists, habang si Haywood Highsmith ay umiscore ng 17 puntos sa 5 3-pointers. Si Cavaliers All-Star Evan Mobley ay may 20 puntos at 6 na rebounds at si Hunter ay nagdagdag ng 12 puntos matapos walang puntos sa unang laro. Naka-22 3-pointers ang Cleveland, 3 na lang ang kulang para sa league record. Ngayon, tutungo sila sa Miami para sa Game 3 and 4. Sa huling balita, lahat ng magagandang vibes na dala ng panalo ng Golden State Warriors sa Game 1 laban sa Houston Rockets ay tila naglaho matapos ang napakasamang simula ng Game 2 ngayong araw. Hindi lang tinatambakan ng Rockets ang Golden State, kundi ngayon ay nawala na rin si Jimmy Butler sa laro matapos makaranas ng pelvic contusion dahil sa matinding pagbagsak noong unang quarter. Hindi na siya babalik sa natitirang bahagi ng laban at inaasahang sasailalim sa MRI sa Biyernes, ayon kay Anthony Slater ng The Athletic. Bukod pa rito, si Brandin Podziemski ay bumalik sa locker room at hindi rin tiyak kung makakabalik pa siya sa laro dahil sa sakit sa tiyan na halos pumigil na sa kanya na makapaglaro simula pa lang. 2 starters na ang wala para sa Warriors sa ngayon. Kaya't napilitan silang maglabas ng mga lineup na malamang ay hindi kailanman inasahan ni Coach Steve Kerr na gagamitin niya. Sina Jonathan Kuminga at Pat Spencer na hindi man lang nabilang sa rotation noong Game 1 ay nabigyan ng mahahabang minuto sa second quarter. Kahit bago pa ma-injure si Butler, nahihirapan na ang Warriors sa matinding pisikal na laro ng Houston sa magkabilang dulo ng court. Pinapabayaan ng mga referee na maglaro ng mas agresibo ang mga team, hindi lang sa seryeng ito kundi sa buong playoffs, at ito'y pumapabor sa isang team na tulad ng Houston na kayang guluhin ang opensa ng Warriors. Bagamat matitibay rin ang Warriors, kulang sila sa athleticism na makakatulong sana upang makalikha ng espasyo at makalusot sa matinding depensa. Habang nalalamangan ng 14 na puntos sa halftime, mapapaisip ka kung susuko na ba agad ang Warriors sa larong ito kung hindi sila makagawa ng milagrosong habol. Nagpapakita na ng pag-aalala si Coach Steve Kerr tungkol sa dami ng minutong nilaro ni Stephen Curry sa unang laban dahil sa pangamba na baka maapektuhan ang kanyang kondisyon sa mga susunod na laro ng serye. Sa larong ito, kitang-kita rin ang mga physicality ng Houston, kabilang na itong si Dillon Brooks na gustong isunod si Curry kay Jimmy Butler. Watch his left leg kind of kick out there. And he's just trying to make sure there's contact. Sa kabila ng kahalagahan ng bawat laro sa playoffs, nauunawaan ni Kerr ang bigat ng responsibilidad ng isang veteranong player tulad ni Curry na hindi na rin bata at kailangang pangalagaan ang kalusugan para sa pangmatagalang tagumpay ng team. Kaya't kung lalong luminaw sa kalagitnaan o huling bahagi ng Game 2 na malabo na silang makahabol o manalo, maaaring magdesisyon si Kerr na huwag na itong ipilit pa at i-adjust ang kanyang rotation, lalo na kung wala na ring makitang spark o momentum sa kanilang laro. Sa halip, maaaring piliin niyang ipahinga hindi lamang si Curry kundi pati na rin ang iba pang pangunahing player upang mapanatili ang kanilang lakas, sigla at pagiging handa para sa mas mahalagang Game 3 na gaganapin sa kanilang sariling home court ngayong linggo. Isa itong estratehiya na madalas gamitin ng mga veteranong coaches sa playoffs, ang isakripisyo ang isang laro kung kinakailangan basta't may mas malaking tsansang makabawi sa susunod.